Why during spiritual awakening, we lost some of our friends and families. So, during spiritual awakening, maraming nangyayari dito. It is called also dead activation, or meaning nagising ka sa mahimbing na pagkakatulog, or nagising ka from deep sleep. Dahil kapag hindi pa tayo nakaka-experience ng spiritual awakening, nandoon pa tayo sa tinatawag nila na also zombie state, or nasa deep sleep ka pa. Kumbaga hindi ka pa aware sa mga nangyayari sa paligid. Kumbaga go with the flow ka lang. Kung ano yung sinasabi ng society, kung ano yung sinasabi sa paligid. So, para tayong ship na sunod lang tayo ng sunod without asking. You accept anything and you question nothing. Kung ano yung rules, kung ano yung pinamulat sa atin, naniniwala tayo na yun na yun, reality, para mabuhay tayo dito sa mundo. But during spiritual awakening, nagkakaroon ka ng maraming question. Andun ka na sa level na nagsisearch ka na, you are searching for truth. You are searching for truth at nagda-dive deep ka na into a soul level. So dito, maraming mga changes na nangyari dahil nga sa nagkakaroon ito ng effect sa ating brain, na which is nagkakaroon tayo ng brain repair and brain rewiring. And also, nag-iiba yung habit natin sa pagkain, mas nagki-care tayo sa health natin. Kung dati mahilig tayo sa mga pagkain na unhealthy, or mga junk foods, or mga tinatawag na karmic foods, kapag nagkaroon ka ng awareness, or kapag naka-experience ka ng spiritual awakening, so dito nag-iiba din yung mga gusto mong kainin. So mostly sa mga nagkakaroon ng spiritual awakening is nagiging sensitive sila sa mga ini-ingest nila, at nagki-care na rin sila sa health nila. So kaya dito nawawala yung mga dating katropa natin or kaibigan natin, nawawalan tayo sa alignment. Kumbaga, hindi na tayo naka-align sa kanila. Kung dati mahilig tayong makipag-inuman, or meron tayong mga bisyo na manigarilyo, or meron tayong mga habit, yung mga habit na tinatawag natin na mga low frequency. Kumbaga, yun yung mga habit na hindi makaka-benefit sa health mo, at hindi makaka-benefit to be your greatest version. So, dito, nagiging aware ka na. Umiiwas ka na doon sa mga kaibigan mo. Dito, nagkakaroon ka na ng boundaries sa mga tropa mo or sa mga kaibigan mo. Dahil mas aware ka na ngayon sa health mo, mas aware ka na sa pag-raise ng vibration and frequency mo. So, umiiwas ka na doon sa mga inuman, sa mga habit or lifestyle na alam mong hindi makaka-benefit sa'yo. So, para itong, alam nyo yung situation na napakarami nating kaibigan. Pero, it is not all about quantity, but it is all about quality. Marami tayong kaibigan, pero ilan lang ba yung totoong kaibigan? So, once na naka-experience tayo ng spiritual awakening, so doon tayo nagbe-base sa kung sino yung totoo at kung sino yung alam natin na makaka-benefit sa atin. Katulad rin ito ng, let's say, marami kang gamit or marami kang damit. Pero once na nagkaroon ka ng spiritual awakening and awareness, so na doon ka sa state na nililinis mo na yung mga bagay na hindi mo na nagagamit. Or let's say, doon sa 100% is 20% lang yung palagi natin sinusuot at palagi natin ginagamit. And then yung 80% na hindi mo ginagamit, so ito yung mga nililet go mo na. So ganun din yun, it is the same thing. Or kahit hindi mo sadyain na umiwas sa kanila, the universe will find way, at yung universe na rin yung tutulong sa'yo para mapalayo ka doon sa mga tao na hindi makaka-benefit sa energy mo. Kasi nga, nandun ka na sa level or sa stage na nakikare ka na sa energy mo. So, kung sino yung mga tao na hindi na makaka-benefit sa'yo, so kusa yung mawawala sa alignment mo.
Or let's say, dumating yung time na parang nawala na kayo ng communication. Or let's say na lumayo sila or lumayo ka. Mayroong way na talagang hindi na kayo magkakakross ng landas ninyo. And the second thing is about naman sa relationship. Kung meron kang karelasyon na let's say nag-raise ka ng frequency, and then yung ka-relationship mo naman is nasa low frequency dahil hindi siya aware sa kanyang health. Or let's say yung karelasyon mo is merong bisyo or mahilig manigarilyo or mahilig kumain ng karmic foods, or sabihin natin na walang self-care, hindi aware sa kanyang self-care, sa kanyang health. So isa rin itong nagiging dahilan ng separation. Dahil nga sa ikaw nagki-care ka sa health mo, and then yung partner mo is hindi siya aware sa health niya. So ang nangyari dito is pareho kayong nasa iisang bubong, pero yung relationship ninyo is walang spark. So maraming mga nangyayari during spiritual awakening. Kaya this is what you call it. It is all about energy resonance. So kung hindi na-resonate at hindi na naka-align sa'yo yung energy ng isang tao, so kusa itong mawawala, or let's say nabubura sila sa memory mo or nadidelete sila sa memory mo. So maraming changes ang nangyayari na, which is hindi tayo naunawaan ng mga tao na hindi nakaka-experience ng spiritual awakening. So wag na kayong magtaka, this is natural. This is natural process na talagang pagdadaanan mo during your spiritual awakening.